Magandang tanghali po sa inyong lahat. We celebrate today the feast of the Holy Family, the family of Jesus, Mary, and Joseph. And it's not difficult for us to think, to understand that the Holy Family becomes an example for all families. Ang banal na pamilya ay halimbawa para sa lahat ng pamilya. And no one among us does not belong in the family. Wala po sa atin na hindi bahagi ng pamilya. We all belong to a family. Wala pong putok sa buho sa atin. Whether we like it or not, we belong to a family. We come from a family. We come home to a family. And so we can say a lot about the Holy Family. We can say a lot about Jesus, Mary, and Joseph as example of families. But let me just focus on one. Isa lang po. Ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose ay isang pamilya na hindi marunong sumuko. This is a family who does not give up on fulfilling the will of God. Isang pamilyang hindi marunong sumuko sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. And that is what we heard in the gospel today. Yung gospel po today about Mary and Joseph presenting Jesus at the temple and Simeon prophesying in front of them. Anong sabi ni Simeon kay Maria? Anong sabi sa kanya? This Jesus will be a sign that will be contradicted, and a sword shall pierce your heart. Isang balaraw ang tatarak sa iyong puso. Umpisa pa lang. Pagsubok na ang dulot ni Simeon. But this does not lessen the zeal of Mary to fulfill the will of God. Hindi sumuko ang mahal na birhen para ituloy ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kahit ano pang espada ang itarak sa kanyang puso, kahit ano pang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay, di susuko sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ganyan din ang storya ni Jose. Alam natin ang kwento ni Jose. Nabuntis si Maria, hindi siya ang ama. Anong unang plano? Hiwalayan. Hiwalayan ang lihim para hindi naman mapahiya, sapagkat ganun ang pagmamahal ni Jose. Mahal pa rin niya si Maria. Pero hindi sumuko. Hindi umayaw. Sa paliwanag ng anghel, tinanggap pa rin si Maria para kanyang maging ina at maging ama-amahan ni Jesus. Di man sa kanya nanggaling. Hindi sumuko sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. At walang lilinaw pa sa istoryeng ito kundi si Jesus sa harap ng Kalbaryo, sa harap ng pagsubok at kamatayan sa krus, sa harap ng pag-aalay ng sarili. Hindi sumuko sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. This family of Jesus, Mary, and Joseph is a family who does not give up on fulfilling the will of God. Hindi marunong sumuko. Sana po ito ang matutunan ng bawat pamilya sa Holy Family. Let us be families who do not give up on each other. Let us be families who do not give up on children, on parents,
on siblings. Let us be families who do not give up on ourselves. Sana po maging pamilya tayo na hindi marunong sumuko sa isa't isa. Kahit ang hirap-hirap na. Kahit paulit-ulit na. Kahit napakarami ng pangakong hindi napako. Kahit hindi na natin maintindihan. Kahit nakakapagod na. Let us be families who believe that God has a plan for every family. Biro nyo, sa plano ng Diyos, para iligtas tayo, para magsugo ng tagapagligtas, anong ginamit na instrumento? Pamilya. Nung ang anak ng Diyos ay naging tao, para magligtas, para magtubos, para maging Mesiyas, saan? Ano ang naging paraan ng Diyos? Pamilya. Sapagkat may malaking plano ang Diyos sa pamilya. The Son of God became man through the family, so salvation will come through the family. We will not be saved alone. Hindi tayo maliligtas mag-isa. We will only be saved together. We will only be saved together. Yes, the family, it's not easy. Hindi po madali magtaguyod ng pamilya. Yung mga magulang sa anak, anak sa magulang, magkakapatid. We all go through challenges and trials. You have your drama, I have my drama in my family. But it doesn't mean we stop loving. It doesn't mean we stop caring. It doesn't mean we stop thinking of each other. We may not be embracing the family physically, but it doesn't mean the heart does not know how to embrace spiritually. Yes, many things we do not understand now. Marami tayong hindi naintindihan ngayon. Bakit sila ganon? Bakit tayo ganito? Hanggang kailan ba to? Pero kung anak ng Diyos ay dumating sa daigdig para magligtas sa pamamagitan ng pamilya, sa pamamagitan din ng pamilya, matutupad ang kaligtasan na dulot ng Panginoon. Let us not give up on family. Let us not give up on fulfilling the plan of God. Amen.